Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ako po si Ruth Larama Dizon. Salamat po sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Natutuwa po ako tuwing tayo ay nagkakasama at nawa po ang ating programa ay nagiging pagpapala sa inyong lahat. Samahan niyo po ako sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa araw na ito. Nagbabasa po ako ng Book of Luke these days at isa po sa aking nabasa roon ay ang story of the prodigal son in Luke chapter 15. At dinescribe po doon in Luke chapter 15 verse 20, dinescribe ni Jesus ang ama ng anak na pariwara na tumakbo papunta sa kanyang anak. Nang matanaw niya ang kanyang anak na nagwaldas ng lahat ng kanyang pera at bumabalik sa kanya, na habang malayo pa ang anak na ito, the father felt compassion and then ran towards him. Alam niyo po, itong detalye na to maaaring isang insignificant, very small detail for most of us as modern readers, pero nung pong panahon na yon, in the cultural setting of Jesus' time, it carried significant weight, yung pagtakbo ng ama towards the son. Alam niyo po, in ancient Jewish society, older men, especially yung mga tatay, yung mga patriarchs, like the father in the story, ito po yung mga tao na hindi mo makikita na tumatakbo. Bakit po? Kasi yung pagtakbo required lifting yung robe. Itinataas po nila yung kanilang kasuotan na i-expose ang kanilang legs, and so it was considered undignified. It was considered shameful. Kaya po yung mga men of honor, they maintained composure in public, especially in a village setting, dahil importante po sa mga lugar na ito ang reputasyon. But in the story, the sinabi ni Jesus about the parable of the prodigal son, the father did not remain still, nor did he wait for the son to arrive and explain himself. Hindi na niya inintay na puntahan siya ng anak niya upang explain ang sarili bakit siya bumabalik matapos niyang waldasin ang lahat ng kanilang kayamanan. He simply ran towards him because he felt compassion towards his son. This means that the father willingly embraced shame in order to reach his son first. Hindi na po inalintana ng kanyang ama ang reputasyon niya sa lipu ng kanyang kinabibilangan. But he embraced it in order to reach his son first. Bago pa man makita ng buong barangay ang kanyang bumabalik na anak, at maaaring sa kanyang pagbabalik ay iparanas ng lipunang kanyang kinabibilangan ang rejection o pagpapahiya sa kanya, inunahan na siya ng kanyang ama upang siya ay tanggapin publicly and decisively. Pinakita ng kanyang ama na siya ay tinatanggap niya ang kanyang napariwarang anak. His action was not merely emotional, it was also protective and restorative. When he wrapped his arms around his prodigal son, he absorbed the shame that would have fallen on the son and replaced it with acceptance. And through this story, Jesus revealed something about God, something quite important. Alam niyo po, ang ating Panginoon, He is not distant, hindi po siya malayo sa atin, hindi po siya nag-aalintana na tanggapin ang mga repentant sinners, yung mga bumabalik, nagpapanumbalik sa ating Panginoon. Kailanman po ay hindi niya i-reject ang mga taong ganoon. He does not wait for people to fix themselves before coming near. Instead, God Himself moves toward them with compassion, even at personal cost. Hindi po ba yan ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Jesus fulfilled in reality when He left His heavenly throne
At ito po ang katotohanan na ipinapakita sa atin ng parable na ito. What the Father expressed in the parable, Jesus fulfilled in reality when He left His heavenly throne. He did not remain at a distance from sinners, but entered right into our condition. He became one of us. He bore shame openly. He was rejected, He was mocked, He was crucified, so that those who are far off could be brought near and restored to the Father. The running Father was not simply a picture of emotion. It was a picture of grace that takes initiative, that absorbs shame, and restores relationship. My friend, if you have been hesitant to come back to God because of failure or because of guilt, may this passage speak clearly that God is not waiting to humiliate you. He is willing to meet you with compassion. The question is not whether He will receive you, but whether you will return. Sama-sama po nating papurihan ang ating Panginoon na kailanman ay hindi po itataboy ang sino mang lumalapit sa Kanya, kundi tatanggapin ng buong buo. Ang tanong, tayo po ba ay willing na manumbalik sa ating Panginoon? Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus na makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na hindi nagtataboy sa mga lumalapit sa iyo. Bagkus, Ikaw, Panginoon, ang Diyos na humahanap sa bawat isang nawawala. At Ikaw ay hindi titigil hangga't di mo kami natatagpuan. Katulad ng parable na aming nabasa, na aming pinag-aralan, you epitomize the heart of the Father who ran with compassion and embraced shame so that He could protect, accept, and restore His long-lost Son. Panginoon, dinadalangin ko po ang aking kapatid na nakikinig sa oras na ito. Ano man po ang humahadlang sa kanyang puso upang siya'y lumapit sa iyo, tanggalin niyo po ito, Panginoon, at hadlang na ito. At siya'y pahintulutan mo na lumapit at manumbalik sa iyong dakilang pangalan sapagkat Ikaw ay naroon, nag-iintay ng iyong dakilang katapatan at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Panginoon, salamat po sapagkat kailanman ay hindi mabubuwag ang iyong pagmamahal at katapatan sa bawat isa sa amin. Ito pong aming sambat dalangin sa iyo, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Nawa po ang storyang ating napag-usapan sa araw na ito about the prodigal son and the father who has so much love for his son will speak to you in a deeply personal way. Manumbalik po tayo sa ating Panginoon sapagkat kailanman tayo ay Kanyang hindi ipagtatabuyan. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.